absolute pardon. Gusto masakit ang church na ito ng kalaban. Sabi na, I will build my church and every the gates of hell shall not prevent me. You're the one we call the true Almighty God. Yung kanyang sinabi, yung labor, my labor, our labor, Lord, is happiness. Tumingal ako sa taas. I salute you, Lord. Kumbaga, tapos na. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Pinatunayan ng Diyos na tinawag kita. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Di naman ako napapaluha sa problema, pero sa presensya ng Diyos, doon ako napapaluha. Ang mga lingkod na pinili ng Diyos ay dumaan sa mga pagsubok. Ngunit isang katotohanan ang mananatili. Ang Diyos ay di nagkulang. Kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon. Tatlong istorya, ngunit iisang pinagmulan. Sa pahina ng buhay, ating silipin. Paano pinagtagumpay ang kanilang takbuhin. Si Wilfredo Abad ay nakilala sa Panginoon noong 1987. Ngunit mas ginamit siya noong taong 1989. Dahil sa kanyang puso at pagiging masigasig sa pagsunod sa ating Panginoon, siya ay tinalaga bilang isang pastor noong 1992. Si Pastor Willie Abad ay naging masunurin sa ating Panginoon at dinala siya sa iba't ibang lugar. Isa na sa lugar na ito ay ang Bohol. Tatapos ng 1994, nagbiro ako sa aming leader. Ang sabi ko, dito lang ako maglingkod. Kasi nakapagpatayo na rin tayo ng church doon, ako rin ang ginamit ng Diyos sa Bohol. Bale, ang mga tao matin doon, umabot na ng 35 katao. Kapag meron kang 35 katao doon sa lugar na yon, marami na yon kung tutusin. Ngayon, nung ako nakapagbakasyon dito, kasi anniversary nga, nagbiro ako, sabi ko, dito lang ako maglingkod. Pumayag. Sinamantala ko na. Dito na ako naglingkod. Ngayon, ina-assign ako ngayon, dito sa Tondo, diyan sa may Mandaluyong, diyan sa may Cainta, tatlo. Ang iniikot ko yan sa loob ng isang linggo. Martes dito sa Tondo, Merkulis sa Mandaluyong, Huwebes naman sa Cainta. Hanggang pagdating ng linggo, yung mga manggagawa namin dito,
Dinadala namin ang mga tao doon sa Cainta kasi doon kami nagka-church pagdating ng Sunday. Noong taong 1995, ikinasal siya kay Pastora Rosela Abad. Siya ay naging katuwang niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa patuloy niyang pagsunod sa Panginoon, gayon din naman ang patuloy na pagpapalakas ng Panginoon sa kanyang buhay. Namalagi pa sila sa mga iilang lugar ng Tondo, tulad ng Molabe at Old Torres. Inilagay ng Panginoon sa kanyang puso ang lugar ng Tondo, kaya't dito nila piniling manatili upang magtayo ng local church. Sa taong ding iyon ay isinilang ang kanilang panganay na anak. Sa lugar ng balot sila nanatili ng matagal na panahon, kung saan nagbigay ang Diyos ng lugar upang maitayo ang bahay-sambahan sa pamamagitan ng buhay ni Pastor Willie Abad at Pastora Rose Abad. Sa pagbukas ng pahina ng paglilingkod ni Pastor Dario Gallardo, ang gawain ng Panginoon ay nagsimula sa isang garahe, kasama ng kanyang asawa na si Pastora Elda at kanilang mga anak. Sa munting lugar na ito nagsimula mag-supply ang Panginoon sa kanilang buhay. Nang dumating kami rito, more or less, mga kasama ng bata siguro, basta wala pang 20 yan, ang gawain namin doon sa Greenland ay ano lang siya, parking area siya, and nilagyan lang ng bubong, pero walang dingding. Kaya nagkaroon kami doon ng kaso kila na yung ministry ito, no? At that time, may kaso kami sa Antipolo RTC, sa kadahilanan nga yung open yung church bukas walang dingding, no? So mga kapitbahayan sa Greenland Subdivision kinasuhan ang ministry ito, and by the grace of God naman, pinayuhan ako ng abogado. Sabi niya sa akin, Pastor, kung hindi angkop yung vision sa vision yung lugar naman, siguro mag-pray ka na bigyan ka ng Diyos ng mas magandang place na hindi kayo inuusik. Kaya naghanap kami at binigyan naman kami ng Diyos. Sa pagkakaroon ng kaso sa Ministeryo ng Diyos, si Pastor Dario ay hindi nagpadaig at patuloy siyang dumulog at nanalangin upang magkaroon ng lugar kung saan malayang makakapagpuri ang mga tao. Ang gawain ng Panginoon ay nagsimula sa North Caloocan Bunkers sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Pastor Reynaldo de Bevar. Sa pamamagitan ng mga kapatiran ay naiayos ang bahay-sambahan. Dito ay malaya silang nakakapagpuri sa ating Panginoon. Taong 2009, nang may tayo ang The Lord's Ranch School, kung saan ito'y nagsimula sa preschool at pinalago ng Panginoon hanggang elementary school. Naging matagumpay ito, kung kaya't maraming naging bunga na naging disipulo din ng Diyos. Gano'n naman talaga yung cycle ng buhay namin, lalo pag Sunday. Gising kami alas 3, matulog kami ng alas 10 ng gabi. Yun lang, pag Sunday. Kasi mula ako muna ha. Mula nung kasi mag-start kami dito is 5. Matatapos kami ng 8 to 9. Then 8 to 9, iwan namin yung mga kanya-kanilang uwian. Uwi din kami doon sa Cumao, doon sa Bulacan. Mag-start doon ay 9 o'clock hanggang 12. Pagdating dito, tuloy kayo, karating lang. Start naman ng 3 mga tatay. So, hindi pa matatapos yung 3 o'clock hanggang 4. Hindi pa matatapos, simulan na naman dito. Kasi 4 o'clock kami nag-start dito. Kaya nga tulad ng sinabi ko, na gabi lang kami nagsama nito. Ganito na ang kanilang nakagawian tuwing araw ng linggo. Ang buong araw ay nakalaan para lamang sa ating Panginoon. Si Pastor Willie, Pastor Dario, at Pastor Ray ay patuloy na nakatingin sa ating Panginoon sa kabila ng mga nararanasan nila sa kanilang paglilingkod. Natin dito nagawa. Diyan pa ang stage natin dyan. Pagkatapos, tumagal, siyempre,
Slight material yung ginagamit natin, mga kukulamber, mga ano pa man dyan. So nabubulok lang nabubulok. Hanggang sa nirepair natin yon. Nung nirepair natin, nagkakaroon na kami. Kasi dati wala kaming tirahan doon sa itaas. Diyan ang tirahan natin. Ito ang stage. Naglagay kami ng kaunting silid dito, diyan sa may kanto na yan. Silid para diyan ang mga gamit namin. Dito kami natulog sa loob. Yung iba, hindi makasya diyan sa labas. Pagkagabi, diyan kami natutulog sa may stage. Sinugo ako rito na wala namang pangako na kasama na nagsasabi, sige, bibigyan kita ng ganitong allowance, linggo-linggo, buwan-buwan, wala. Pinapapunta lang ako dito ng dala ko ay Bible, puntahan mo sa ganito, follow up mo sa ganito. Naturuan kami na magtiwala sa Diyos na hindi magtiwala sa kaninumang tao. Kaya dito, nag-umpisa kami, walang-wala. Wala, pero nagtiwala kami. Ni minsan, hindi kami nagpaparnig. Ni minsan, hindi kami nagsasabing, wala nang bigas, wala nang kaming ulam, wala nang kaming mamasay sa mga bata, mga ganito, ganyan. Hindi kami nagpaparnig. Kundi sa Diyos namin lahat, idinaing ang mga bagay. Pinili nila Bishop Willie na ibigay ang kanilang buong buhay sa paglilingkod. Kung kaya't wala silang ibang inaasahan, kundi ang provision ng Diyos. Lahat ng pagsubok naranasan namin. Kaya, pag-aasawa tapos paglilingkod, hindi madali yan. Kapag ikaw asawa ng isang pastor, ikaw ang taga-absorb. Absorber ka sa lahat ng bagay, lalo na sa mga negative. Marami kang maririnig ng mga negatives against sa asawa mong pastor. O syempre, sino ba ang susumbungan mo? Ang Diyos. Sabihin mo sa Panginoon. Bilang nanay naman, so, super struggle din kasi ang sikasuhin mo is asawa, pangalawa, yung mga anak, lalo pag-araw ng linggo. Kailangan, bago pumunta ng church, i-prepare mo ang lahat ng bagay at magluluto ka pa. Na kailangan pagkatapos ng gawain, mayroong pagkain ang pamilya. Kaya, pag-aasawa tapos paglilingkod, hindi madali po yan. Kaya mag-isip kayo pag mag-asawa kayo tapos maglingkod. Isip kayo kasi hindi naman porket kami ay pastor, ako, siya pastora, hindi kami pwedeng bangayan minsan. Magbangayan din kami minsan kasi natural lang kami tao. Pero kahit natural kami tao, nandiyan ang Holy Spirit, so siya ang pipigil sa amin kapag sumubra na kami. Kaya yun ay problema yun, struggle yun sa mga anak, sa ministeryo, gawain. Struggle yun, problema yun. Pero dahil tinawag tayo ng Diyos, manatili ka doon at siyempre yung panalangin mo, nandoon dapat para mag-intervene ang Panginoon sa nagaganap at nangyari sa amin. Hindi naging madali ang kanilang buhay, ngunit naging matibay ang kanilang pagtitiwala sa Diyos at ito ay naging kanilang paninindigan bilang mga lingkod ng Diyos. Alam mo yung mga challenges ng pumunta rito compare doon sa aming pinanggalingan sa Caloocan. Ang challenge kasi siyempre ang tao dito maybe mga 12 lang yata, hanggang wala pang 15 Siyempre nagka-problema. Compare mo sa Caloocan na malaki yung attendance. Siyempre pag maraming tao, malaki din ang finances ng church at yung support ng congregation sa iyo bilang pastor. Kumpara mo na dumating dito, wala kaming tao pa Iilan lang, wala pa talagang 20 kasama mga bata. So, ang challenge noon talagang how to overcome this situation. Paano mo ma-overcome yung magpatuloy na maglingkod sa ganong sitwasyon na ang mga tao mong dinatnan iilan lang. Hindi naging madali ang simula ng kanilang paglilingkod nang ang gawain ng Panginoon ay nalipat sa Taytay. 12 lamang ang bilang ng mga miyembro. Naging hamon din para sa kanilang pamilya ang pinansyal. Kung kaya't naranasan nilang mag-asawa na kumayod upang matugunan ang kanilang pangangailangan
sa pang-araw-araw. So, ang simula talaga ay hindi madali. Nandun yung kahirapan. So, yung kahirapan, di ang solusyon ay kasipagan. So, ugali namin parehas na hindi talaga kami namumutang. Nakakahiya nga yung ginagawa namin siguro sa mga asawa ng pastor na katulad ko. Hindi siguro nagagawa yung ginagawa ko. Sobrang nakakababa. Sa North Caloocan naman, ang kanyang asawang si Pastora Jo ang kanyang naging katuwang sa paghawak ng ministeryo ng Diyos. Ay talagang manggagawa ng ating Panginoon. Hindi na kailangan yung pangalan eh. Pag talagang gusto mong maglingkod sa Diyos. Di ba? Yung mga karanasan mo araw-araw, ito yung magiging challenge sa buhay mo para lalo kang magsumikap, magpatuloy sa Panginoon. Minsan nararanasan ko yung kakulangan. Siguro, ewan ko kung hindi naman ako tawag dito, ipokrita para sabihin kong hindi ako nagkukulang. Kasi dumadating ba yung sitwasyon ng sobrang kapaguran, daming iniisip, daming ginagawa bilang isang ina. Sa di inaasahang pagkakataon, may pangyayaring sumubok sa buhay ni Pastor Ray at ng kanyang pamilya. Na-realize ko na lang na lahat ng aking ginagawa may katapat. Bakit? Kamo. Nakakatawa, di ba? Sabihin ko ba, hindi. Hindi nakakatawa kasi dumaan yung siyempre Bisaya tayo. Kumain ako, bumili ako, tinawag ko yung dahil Bisaya siya, sabi ko, tawarin mo na ako, para kang di paisano eh. Sabi ko, pabili ng saging. Yung bumili ako ng saging, 5 kilo. Imagine na, 5 kilo. Kinain ko lahat yun. Sa isang pagkakataon. Pagkatapos kumain ng kanin, saka, kasi potassium pampalakas. Bukod sa 5 kilong latundan, di ba latundan? Kumain pa rin ako 5 saba. Yung pala naglalak yung mga ugat. Habang nakahawak siya sa poste, balak niyang iambang martilyo upang pumukpok. Ngunit sa halip ay nalaglag ito sa kanyang kamay. Nakaranas siya ng di maipaliwanag na panghihina, kaya siya ay nagpasama sa sakayan ng jeep upang makauwi. Pumara pa rin ako ng jeep. Sabi ko doon sa driver, Brad, dandan na nga. Pasyente yung pasahero mo. Ha? Sabi ko na mild-stroke ako. Pagbaba ko dyan, hindi na ako makalakad. Punta rito. Hinalubong nila ako, buhatin. Punta rito. Ngayon, nagulat sila, paano na-stroke yun? Lakas-lakas noon. Yung pala, na-damage na pala yung ulo ko. Hindi lang nung pagkakataon sa taas, diyan din sa baba kasi maulan yun eh. Pumunta ko sa likod, nahataw na naman yung ulo ko. Bangon din, puro puti yung katawan ko.
So ano man bagyo sa buhay, still, ang Diyos ang siyang ating watawat. Kasabay ng kanilang sitwasyon, ang hamon ay kung paano nila ito mapagtatagumpayan. Yung mga leaders na inasahan mo na makakatuwang sa iyo, yung pala, sila rin ang babagsak ka, sisiraan ka sa likod. Yung mga tayo ng paraan, paano madagdagan yung allowance natin sa church. Hanap ng paraan kung anong kasi nagbibinta ko dati ng kung ano-ano dito sa Makapatiran, maging diyan sa Mapalengke. Pressure ka, hindi mo alam kung anong gagawin. Siyempre, prayer, ramdaman mo doon na pressure ka, tapos nalungkot ka. At hindi tayo papayag na manatiling ganun. Kaya ginawa natin prayer. Minsan nagpa-fasting din tayo para tutugunin ng Diyos yung ating mapangailangan. Bilang nanay, mahirap iiwan yung mga anak na walang kasama. Lalo pat maliliit pa sila. Pero dahil mayroong taong naghihintay, dahil nga gawain yun, pupuntahan mo. At the same time, mas pinili mo yung gawain kasi pag nanay ka, may mga anak ka, iba yung pagod sa maghapon, tapos pupunta ka ng gawain. Si Pastora Rose ay pinagkatiwalaan din ng Panginoon na humawak ng isang kongregasyon sa lugar ng Paradise Heights. Pinalitan niya ang mga naunang naitalaga doon, kung kaya't hindi rin naging madali ang transition at adjustment niya at maging ng kongregasyon. Mula sa pagiging asawa ng pastor, siya na ngayon ang nangunguna. Mahirap magturo na para bagang hindi ka as in tanggap. Doon yung comparison, nandoon yung negativity, yung mga attitude. Pero ang sabi ko nga, hindi ako narito to please people, to please someone. Ginawa ko to, dahil ito yung gusto ng Diyos. Kanino ka kakapit? Sa kabila ng kagipitan, at kung minsan, iniisip mo na walang ibang malapitan, mananatili ka pa rin bang tapat? Maraming mga pagsubok, even sa pamilya, normally ng mga bata nakakaroon ng karamdaman. O halimbawa sa aking asawa, nakaranas kami ng pagsubok na isa rin siguro sa matatawag kong pinakamatindi sa mga pagsubok namin. Buntis at that time si Pastor Elda kay bunso namin. At habang buntis siya, nagkaroon siya ng bukol doon sa loob kasama ni Bea. Nang ipa-check up namin siya sa nanay ni Mayor Joric Gaculan, itong mayor ng Taytay. Hinihingan kami ng more or less 70,000. So, wala kaming kapera-pera. Alam mo, maroon kaming sharing na mag-asawa. At lagi kong sinasabi sa kanya, Ma, kung ang mga talatang ito sa Word of God ay wala ng kapangyarihan, huwag na natin basahin kahit kailan. Marami sa Word of God kasing promises eh. From Old and New Testament, sinasabi ng Panginoon, by stripe, we are healed. Who forgiveth all our iniquities and who healeth all our diseases. Kasabay ng pagdadalang tao ni Pastora Elda, siya ay nagkasakit at nasubok ang kanilang pananampalataya bilang mag-asawa at bilang mga lingkod ng Diyos. Sa patuloy na pagsunod ni Pastor Dario sa Diyos, iba't ibang pagsubok ang kanyang may mga ilang pinaharap. na talagang nagkasalubungan kami na parang ako muna ang maging elder, sila yung magpastor. Siyempre, umiyak ako sa Panginoon talaga. Ano ba talaga, Panginoon? So yun kaya sabi ko, isa ito sa pinakamahirap na aming pinagdanan. Kaya dumating na sa panalangin ko, Lord, kung hindi mo ko tinawag na magpastor. Sabi ko, walang iiyak eh. Naiyak pa rin ako. Lord, kung hindi mo ko tinawag magpastor, okay lang. Pero buhay ang Diyos eh. Pinatunayan ng Diyos na tinawag kita. Big. So for how many years, parang hindi ko nararamdaman ang rainbow, nakikita ko. Habang nagpipray ako ng araw dito sa lugar na ito, biglang na-remind sa akin yun.
Sabi ko, Lord, ba't parang hindi mo na ako pinakikitaan ng rainbow samantalang ng unbeliever ako? Lagi ko nakikita. Oh Lord, wow. God remember His covenant. Ang buhay ng tatlong lingkod ng Diyos na sina Pastor Willie, Pastor Ray at Pastor Dario ay patuloy na inangat ng Diyos. Sila ay na-ordain bilang mga bishop upang mga siwa ng mga tupa ng Diyos at magsanay din ng iba pang mga pastor. Alam nyo, sa totoo lang kung bakit masasabi kong totoo ang Panginoon. Halimbawa, wala kaming kabigas-bigas. Ito, testimony ito ha. Ipinatong ko yung kamay ko sa aming bigasan. Lord, ang asawa ko natatawa eh. Papa talaga. Sabi ko, mula ngayon ha, hindi ka maubusan ng laman. Gusto ko itong linggong ito, isang kaban na mapupuno ka. Alam niyo mo ba, pangalawa o tatlong araw, umuwi yung asawa ko, may dagdala siyang 5 kilo. Sabi niya, Papa, may nagbigay sa akin ng 5 kilo eh. Sabi ko, ba't 5 kilo lang? Binalikan ko yung lagay ng bigas. Di ba, Lord, ang sabi ko isang kaban? May tumawag sa akin eh. Pagtawag sa akin, Pastor, pumunta ka nga rito. Hindi yon attender dito ha. May anak namin na babae, normal bata. Nakakakras na yan. Bata pa eh, nakakakras. Gagraduate siya. Kung kailan graduate siya ng grade 6, wala siyang pera. Wala siyang top. Eh kasama, competitive sa school. Sabi ko na, kung kailan ka gagraduate, ba't wala ka sa top? Ako yan, tuloy. Wala tayo. Wala kaming kapera-pera at that time. Ang usong cellphone pa noon, 3310, yung cellphone ko. Pinaring ko siya. Sabi ko, Lord, gagraduate po yung aking anak. Wala man lang kaming pangkain. Wala kaming kapera-pera. Kako, Lord, pwede po bang bigyan mo ako kahit 2,000 lang? Hallelujah! Thank you, Lord! Oh, meron na, mamaya may 2,000. Alam mo, ang aking mga natawa ng tawa. Papa, talaga ka. Eh, kung ang tao ka, kung natatawagan sa cellphone, ba't ang Diyos hindi? Alam niyo, pagdating ng graduation, yung LLDA secretary ng Laguna Bay, naging guest speaker nila, graduation ng grade 6 na Jemima. Sabi niya, all students, ako ay magbibigay ng gifts sa ilan ba noon? 5 yata kung 10. Pero pasensya na kayo ha, hindi ko kayo mabibigyan lahat. Yun lang mabubunot din nyo, tama ang sagot. Maging dyan sa aming gate na yan, kung nakita nyo doon, meron akong ginawa na maliit na box doon. Ang purpose ko kung bakit ko ginawa, lagayan nyo ng aming bill ng kuryente at saka ng tubig. Alam nyo ba, ang daming naglagay dyan ng pera na halaga 100, 150, 200, na until now, hindi ko alam kung sino naglagay. At that time, hindi pa rito yung simbahan. Bahay lang namin ito. May mga taong naglalagay sa sobre. Minsan nga doon sa papel lang ng notebook eh. Pupunitin lang, ilalagay doon, 200 pesos ilalagay doon. Di ako lagi kong kinakapayan eh. Uy, sino kaya naglagay ng pera dito? Alam nyo, simple, maliliit lang na halaga, pero alam nyo, sobrang matatas yung puso mo, Lord. Wow! Sino kaya, Lord, ginamit mo? Bakit nagkaroon ng pera dito? Kasi yun ang heart po ng lingkod ng Panginoon na makapagsimula pa muna ng pag-iipon ng pera. At di namin alam na may isang tao palang gagamitin. Yung lugar ng Teresa, taga roon, nagbigay siya ng amount na hindi namin inaasahan, na nagbigay sa amin ng kalakasan at kagalakan na, oy, ganong kalaki, nagbigay ng 100,000 cash. So, alam ko, hindi naman kasi pwede tayo mag-demand sa tao na, oy, gawin mo to kasi mapera ka. Hindi, kasi lingkod ka ng Diyos at hindi ka pwedeng magparinig. Magawa lang natin ay ang panalangin. So, yun, doon pa lang sa, nakita namin na ang Panginoon talaga nangungusap. Hindi pa sila mga matured, pero once na ilagay sa puso at ang Diyos kumilos sa buhay nila, pusa nilang ibibigay yun. Iba pala yung mind stroke sa heart stroke. Kasi, kung parang computer, nag-collapse lahat yung memory ko. Alam mo siya pili yan? Kahit yung memory ng Bible, nabura lahat. Sabi ko, Panginoon, i-restore mo kahit yung salita. Unti-unti, tinuro sa akin ng Panginoon, mag-fasting ka 3 days. Nag-fasting ko 3 days, buksan mo yung Biblia.
Ito yun. Sabi ko, saan yun? Yun, doon. Pag itunuro, kasi pag once na sa yung espiritu, ituturo niya kasi sino bang author ng scripture? Di ba yung Holy Spirit? Nagbibigay siya ng rebel. Kaya sabi ko, nung adjustment na nangyari sa akin, sabi ko nga, mayroong nangyari sa akin, sabi ko, Panginoon, salamat. Hindi mo ba lubusang pinagaling yung katawan ko, but mentally, ay nire-restore mo ng lubusan. Pero kailanman, hindi ako pinanginayaan ng loob. Bagos nagpapasalamat ako sa Diyos, tulad ng sinabi ko, kung hindi, kaya pala ako binuhay pa ng Diyos para pangalagaan yung tupa na walang sino mahulog. Patuloy ang Diyos na umalalay sa buhay ni Bishop Ray. Hindi sila pinabayaan, bagkus pinasagana pa. Hindi binigo ng Diyos ang kanyang buong sambahayan. Paano bang pangailangan? Kasi subok na namin ng Panginoon eh. Unang-una, hindi sa pagyayabang at hindi sa pagmamalaki. Natutunan namin yung prinsipyo sa pagkakaloob. Tithes and offering. Pag natanggap namin yung allowance, bago ko yung gastusin, kasi sa akin binibigay, binubukod ko na yung tithes namin. Alam niya yan. Pag humihingi, bago siya humingi, bukod ko agad yan. Pero natural lamang talaga na dumadating yung sitwasyong na nagkukulang, kinakapos, pero hindi nananatili. Kumbaga, hindi naman sa lahat ng panahon saganang-sagana ka. Kumbaga, dun sa mga panahon na yon, maaaring testing ni Lord yon o ipinapahintulot ng Diyos para lalo kang magtiwala sa Kanya at lalo kang ibigay mo sa Kanya ng tapat sa Panginoon para sa Kanya. Yun yung naging prinsipyo namin at napatunayan namin sa loob ng 33 years namin pagsasama. Bagamat nagkakaroon ng minsang kulang, hindi naman nagpapabaya ang Panginoon. Hindi naman kami sumasala sa pagkain. Kung makakain pa rin kami, sobra pa sa 3 beses sa isang araw. Kaya napakabuti ng Panginoon. Till I found in your presence, worshiping to your throne. Fill me your spirit. Ang naramdaman ko parang masaya ako na malungkot sa Panginoon. Kasi parang yung nakuha niya yung ating puso, you have won my heart. Ganon. Kasi dati-rati hindi naman ganon Tapos naging nasa Panginoon ka, tapos kinuha niya yung puso mo. Kaya parang dalawang naramdaman ko doon. Masaya at mayroong pagkalungkot. Mayroong problema sa church, yun ang aking kinakanta. At doon, pagkatapos noon ay naibsan ang ating pressure o lungkot na naramdaman dahil sa pangyayari at nagaganap sa loob ng church. Nga lang, bilang tao may pagkukulang. Ako yung may pagkukulang sa Panginoon. Marami. At like ko yung sinasabi sa kanya na humingi ako ng tawad lagi sa aking mga pagkukulang sa kanya. Kasi yung oras ko, hindi naman 100% nabigay ko sa Panginoon dahil nga may pamilya ako. So, hindi ganon ang panahon na ibibigay ko. Subalit sa lahat ng mga aspeto ng aking paglilingkod, nakikita ko na hindi nagkukulang ang Diyos. Dahil patuloy siya nagdadala ng mga tao sa church. Dahil sa mga leaders din naman na ginagamit ng kasi hindi naman ako lang ang gumagawa. Higit sa lahat sila na meron silang puso nagpaglilingkod. So sa aspeto na yan, nakikita ko naman na hindi nagkukulang ang Diyos. Bukod sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa mga gawain, nagkaroon din ng mga daughter churches sa kani-kanilang mga lugar. Sa pangunguna ni Bishop Willie sa Manila, nagkaroon ng mga gawain sa Paradise Heights, Tansana Botas at Baseco.
Nagkaroon ng mga gawain sa Teresa, Bangyad, Isla Bangad, Silangan at iba pang mga lugar sa Rizal. Sa pangungunan ni Bishop Ray sa North Caloocan, nagkaroon ng mga gawain sa Gumaok at iba't ibang mga lugar sa Bulacan. Lahat ng pagod mo, sabi ko nga pala, lahat ng iyong pinagpagalan, maha-harvest mo talaga. No? So, siyempre hindi namin yun inaasahan na mayroong isang tao na gagawa, magpapagamit sa gawain ng Panginoon. Pinulbless niya lahat, mula sa sound system, lahat kinumpleto niya. May isa pang gitara ang gusto niya bilhin. So lahat yun, pinoprovide niya yon. At wala siyang hininging pera galing sa church. Talagang galing sa sarili niyang bulsa. Ang sabi niya na, Pastor, kulang pa po yan ang pagbabalik ko sa Panginoon bilang pasasalamat. Kasi the more siyang nagbigay, the more din yung blessing na talagang parang tuloy-tuloy. Habang nagbigay siya, the more din ang pagpapala ay dire-diretso. Walang tigil. So, ang Panginoon ay, ang kanyang mga pangako ay kanyang natupad para sa lugar ng Teresa. Ito, financially, spiritually, ang Panginoon naman is complete. So, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ang kanyang yung habag. Kasi, kung titignan lang talaga ang aking estado bilang pagpapastor, sa tao siguro masyadong low. Pero pagdating sa Panginoon, sabi niya, kung sino yung mahina yung ginagamit niya. Hinahayaang magpatuloy yun. Kasi ikaw mismo, sa sarili mo ang nakakaalam ng kalalagayan mong espiritual sa harapan ng Diyos, di ba? Nararamdaman mong nanghihina ka. Di ba? Sabi nga hindi ko tandaan ko sa inyo sabi ni Haring David, palakasin mo yung sarili mo. Ikaw yung i-encourage sa sarili mo Pag nararanasan mo na nanghihina ka, ikaw yung i-encourage sa sarili mo, alam mo yung salita ng Diyos, alam mo yung dapat mong gawin para ikay lumakas, tumatag, tumibay, gawin mo. Bagamat naroon yung encourage ng ibang mga kapatiran, iba pa rin yung sarili mong pagsisikap. Ang natutunan ko the more na maging humble sa Panginoon kasi kapag wala tayong pusong humble heart, ay hindi mo magawa yung kalooban ng Panginoon. Kasi totoo yan na minsan nakakaramdam tayo ng pagod, pero kapag nandyan ka sa presence ng Panginoon at nandun yung puso mo sa Panginoon, ang sabi nga ng Panginoon, ang naghihintay sa Kanya ay magpapanibagong lakas tulad ng isang agila. So sa akin, ang kalakasan ko ay ang Diyos at ang kakampi ko ay ang Diyos lang din. Wala nang iba. Lagi ako nakatingin, Lord, alam ko dumadaan lang ako dito. Kasi sa loob ng puso ko, alam ko, Lord, ikaw naglagay sa akin. Hindi ko naman pinangarap na maging pastor, hindi ko na nga napanaginipan na maging pastor. Pero alam ko sa loob ng puso ko, Lord, nandiyan ka may nagsasalita ka Kaya sa bawat pagsubok, isa yun sa inaawit ko, yung You are my hiding place. Parang gusto ko laging nagkukubli sa Panginoon sa lahat ng napakaraming atake ng mundo. Ayan. Okay. Ayan. Ito to yan. You are my hiding place. You're always fill my heart with song of deliverance. I will trust in you. Yun lang. Sinasabi na kulang yung pasasalamat. Una, ang pasalamat ko number 1 ay buhay ni Bishop at ang mga anak ko kasi walang ibang magdumamay sa iyo pagdating ng problema. So in-acknowledge ko na ang isang pamilya kapag buo kayo, kumpleto kayo naglilingkod sa Panginoon. Katulad ng sinabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Pag naganap ng lubos yan sa buhay namin,
At yun naman ay ginagawa ng Panginoon ngayon. Ay, yun na yung ipagpapasalamat ko sa Panginoon kasi walang ibang kagalakan ako bilang ako magulang, yung kaming lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Dahil kapag ang isang tao ay sumunod sa Panginoon at naglilingkod, makikita natin dun yung bunga ng iyong pagsunod. Siguro, hindi mawala yung prayer. Siguro, daming mga problema naman talagang dumarating. Isa lang ang sagot dyan. Kailangan ng pera? Prayer. Kailangan natin ng support? Prayer. Yun lang, isa lang prayer ko po. Unang-una dyan, wisdom. Kasi binigyan kami ng Panginoon ng karunungan kung anong aming gagawin. Para financially, kasi kung asahan mo lang ang allowance sa church, hindi naman sa talaga kakasya. Wisdom dahil merong mga paraan ang Panginoon para extra income. Pangalawa, yung mga anak ko kasi wala namang bayad sa school. So malaking discount dahil sila ay gifted ng katalinuhan mula sa Panginoon. Ever since magsimula sila sa school, wala silang bayad kahit na sila'y nasa private school, wala silang bayad. Kulang ang Diyos sa amin. Sabi ko nga, ako may kulang sa Diyos. At siyempre, meron tayong mga weaknesses na nakikita ng Diyos. Pero, sabi niya, ang ating mga weakness ay magkakaroon tayong kalakasan sa kanyang kapangyarihan. Kaya di siya nagkulang kasi nakatapos sila pag-aaral at hindi pa tayo masyadong matanda. Nakasama ko pa sila sa paglingkod at sabi ko nga, Lord, dagdagan pa niyo maraming taon na aking buhay sapagkat gusto ko subaybayan sila sa paglingkod. Kayo, subaybayan ko kayo sa paglingkod. Kung maglingkod kayo sa Diyos. Kaya hindi talaga nagkulang ang Diyos kailanman. Tama yung inaawit kanina. Ang sabi yung awit kanina? Hindi ka nagkulang. Hindi ka nagkulang. Hindi ka nagkulang. Ganon. Hindi talaga nagkulang kailanman ang Panginoon. Kaya kung mayroon mang kinulang sa atin, halimbawa, kulang ka, ay dahil na yun sa kagagawa natin. Pero ang Diyos kailanman di siya nagkukulang. Ngayon, kung mayroon mang kulang dumarating sa ating buhay, sa inyo, pagsubok lang yan para matuto tayong lahat. Amen? Kaya, salamat sa Diyos, lumaki na sila. Kanila, bilang mga bata pa, ituro mo silang prinsipyo sa Panginoon. Pag hindi tayo magkasundo, maghiwalay tayo. Yan lang sa akin eh. Pag hindi ka susunod, then get out of my place. Kailangan sumunod ka. Totoo nga ako, pag ikaw, anak ko, mag-duplicate ka sa akin, wow. Baka regaluhan kita na kotse, joke lang. Hindi, totoo. Natutuwa ako eh. Kaya nga, tawag ko sa mga manggagawad ka. Totoy o kay Nini. Ibig siya precious yan. Itulak ng mga magulang yung kanilang mga anak na maglingkod, suportahan nila. Pag alam nilang naroon yung kainitan, kagalakan ng kanilang mga anak sa paglingkod, hayaan nila. Huwag nilang hadlangan. Yun ang dapat natin gawing mga nanay, mga tatay. I-support natin yung kanilang kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Yun lang masasabi ko. Patuloy siya nagsusustain sa amin eh. Every time na kami nangangailangan, ang Diyos din equal talaga siya. Katulad ngayon, pasalamat ko sa Panginoon. Kasi hindi siya bingi. Alam niya, sabi nga ng Bible, iniisip mo pa lang, naroon ang katagunan. Salamat sa Diyos. Kasi piniprovide niya lahat maging sa pangailangan ng aking pamilya. God will sustain. Totoo naman, sometimes kami ay nakakatanggap ng allowance na naman, hindi masweldo kasi walang pastor na silduhan. Kung mayroon silduhan na pastor, bayaran nyo. Tatakas yung pagdating ng problema. Pero sa Panginoon, tinawag tayo ng Diyos eh. So, every time na nagkukulang, bahala ng Panginoon.
Ang Diyos naman ay nagpo-provide din. Ayaw niya mapahiya sa sino man taong naglingkod sa Kanya na makita ng mga taong pinabayaan. Ang sabi ng Biblia, 37 verse 25, ayun ang sabi, mula noong kay pagkabata hanggang ngayon tumanda, wala akong nakitang mga lingkod ng Diyos na pinabayaan ng mamalimos. Kaya ganun katapat ang Diyos. Pero ang Diyos tapat pa rin sa atin. Had never changed. God is faithful. Napatunayan ko, kung minsan hindi tayo tapat, ngunit ang Diyos ay tapat sa Kanya. Tapat sa atin. Na sa Kanya umasa. Nahin talaga ako. Kaya nag-demand ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, tatrabahuhin ko ito ng 1 year. Pag wala akong nakitang growth, iiwanan ko na. Pero alam nyo, tinarabaho talaga yan. Talagang umaga, Lunes, Martes. Lagi ko talagang, yung mga magagawa doon sinasama ko, si Pastor Frank ngayon, wala pang 3 months, 6 months. Alam ba ninyo na ang dami ng mga tao? Siguro mga 1 week pa lamang kami mag-asawa nagsimula, 2 weeks Bible study. After siguro 1 month, kinausap ko na yung nadagdag na nanay. Sabi ko, nanay, mga kabataan, pwede ba tayo mag-feeding dito? Pero wag bababa sa ganitong halaga. Pag hindi 20, 10 peso nga lang yata eh. Wag bababa sa 20 pesos ang ibibigay natin every week ha. Magpakain tayo ng lugaw sa mga bata. Alam nyo ba doon sa bangyan kina Pastor Amalo, kina Pastor Alvin, Pastor Arandria, nagpapakain kami dyan ng bata every Saturday ng more or less 200 na bata. At ngayon sila karamihan dyan mga professional na. Kaya nakita ko, hindi pala mahirap na padamihin ang tao kapag magsimula lang kahit sa bata. Alagaan mo lang. Consistent lang yung ating pag-aalaga. Pag yan ay alagaan mo ng tama, darating ang panahon, mag-harvest ka doon. At isa yun sa nakita ko na growth na ginawa ng Diyos sa pagdami. Sa Diyos, tagumpay na palagi niyang binigay sa atin sa ministeryong ito. At palagi kong nire-recognize na itong ministeryong ito, building na ito, itong mga tao rito na padala ng Diyos, hindi ito akin. Kahit ako man, palagi kong sinasabi na hindi ako para sa akin, kundi sa iyo ako. Kaya gawin mo, Panginoon, ano man gusto mong gawin sa akin. At pinasalamatan kita dahil sa mga kaloob mo at sa mga pinagkakatiwala mong mga tao, maging sa building na ito, pinagkatiwala na ito ng Diyos sa atin. Hindi ito atin talaga, pinakatiwala lang. Kaya salamat sa Diyos at walang humpay na pasalamat na aking ibibigay sa Kanya habang tayo ay mayroong hininga. Anong provide ang Diyos sa church na ito? Siyempre, una-una sa prayer ating ginawa yun. Prayer at saka pag-ipon para maumpisan yung church na ito. Maging doon sa mga, ngayon, dahil umpisan na natin, tuloy-tuloy na kasi yung Panginoon naman kapag nag-umpisa ng mabuting bagay, tuloy-tuloy niya yun. Doon sa mga daughter church naman, karamihan sa kanila kasi mga house church pa lang na magkakaroon pa lang ng church ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya tumutulong din tayo doon ayon sa ating makakaya sa mga daughter church, no? Lalo sa Basico, sa Tansa 2, Tansa 1, diyan sa may Paradise, yan, at sa iba pa. Pakan ko, cursed be a man who trusted in a man. Ang ibig kong sabihin, naturuan kami na magtiwala sa Diyos na hindi magtiwala sa kaninumang tao. Kaya dito, nag-umpisa kami, walang-wala. Wala, pero nagtiwala kami. Ni minsan, hindi kami nagpaparnig. Ni minsan, hindi kami nagsasabing, wala nang bigas, wala nang ulam, wala nang mamasahe sa mga bata, mga ganito, ganyan. Hindi kami nagpaparnig. Kundi sa Diyos namin lahat, idinaing ang mga bagay. At unti-unti, pinaunlad tayo ng Panginoon, sapagkat yun naman ay pangako ng Diyos. Amen? Kaya kung kayo gusto nyo maglingkod sa Diyos, mag-umpisa kayo sa wala. Na mag-umpisa kayo sa wala, magkakaroon kayo. Ang isang Siguro sabihin ko sa Panginoon, salamat. Kinahabagan niya ako.
Kasi yung lahat nangyari ko, sabihin ko, Lord, ay wala eh. Lahat ng mga nangyari fruit na yan, hindi ko maaaring sabihin may nagawa ako eh. Ang masasadula sa Panginoon, salamat. Kinabagan niya ako at pinili niya ako. Napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito, hindi karapat-dapat na maitumbas ng kaluwalhatian habang sa atin, mahayag sa atin. Ibig sabihin, focus lang. Hindi tayo sa negatibong kaisipan. Positive. Think positive. Optimistic. Hindi pessimistic. Hindi panghina eh. Hindi tayo pwedeng matisod. Hindi tayo pwedeng manlulupay-pay. Dahil lang ba dito? Matisod ka? Huwag na. Kaya nga sabi ni Paul, walang maaaring makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo, kaubaran man. Pag-uusik, alipustat, wala. Hindi ko naman sinasabing gaya si Paul. Pero yung prinsipyo ni Paul, hindi ko naman ginagaya kung ano yung nilagay. Kasi yung espiritu na kay Paul, siya rin espiritu na sa atin. The same spirit. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y Napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito, hindi karapat-dapat na maitumbas ng kaluwalhatian habang sa atin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Sa Panginoon, salamat. Kinahabagan niya ako. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw Pakan ko, naman. cursed be a man who trusted in a man. Ang ibig kong sabihin, naturuan kami na magtiwala sa Diyos na hindi magtiwala sa kanino mga tao. Sa bawat paglipat ng pahina ng kanilang mga lakbay, Diyos ang patuloy na gabay at nag-iisang daan. At kanilang napatunayan na si Jesucristo ang ating maluwalhating pag-asa. Inibig mo ako noon pa man.
Bye-bye!